Binigyan ng welcome honor si Pope Francis sa kanyang courtesy call sa Malacanang. Ilang bata naman ang maswerteng nakalapit sa Santo Papa at kanyang binasbasan. Sa kanyang talumpati, hinamo ng Santo Papa ang lahat na labanan, ang lahat ng uri ng katiwalian. Nakatutok si Teresa Andrada. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Pope Francis sa palasyo ng Malacanang. Siya pa mismo ang nagbukas ng pinto ng sasakyan bago pa man siya mapagbuksan ito. Binati siya ni Pangulong Aquino at binigyan ng welcome honors bilang head of state ng Vatican. Tanghal po! Pagkatapos ng seremonya, papasok na ang Pangulo at ang Santo Papa sa loob ng palasyo nang lumapit ang isang miyembro ng Presidential Security Group tangan ang kanyang baby. Isa-isa nang inabot ng kanyang security ang mga bata. Sunod-sunod din siyang nilapitan, niyakap at hinalikan ng mga bata. Nakangiti naman silang sinuklian ng Santo Papa ng pagbebendisyon. Inihabol pa ni Finance Secretary Cesar Purisima ang kanyang sanggol na anak. Lumagda din si Pope Francis sa guest book. Ang kanyang mensahe sa Pangulo at sa mga Pilipino, pagkalooban tayo ng puong may kapal ng karunungan, mabuting pagpapasya, kasaganaan at kapayapaan. Thank you. Nagpulong din si Pangulong Aquino at Pope Francis at nagpalitan ng regalo. Commemorative coin at wooden sculpture ng Birheng Maria ang regalo ng Pangulo, binigyan naman siya ni Pope Francis ng atlas. Sa kanyang pahayag, pinuri ng Pangulo ang Santo Papa sa kanyang pagsasabuhay sa pagmamalasakit at pangunawa ni Jesucristo. Exhibiting the same humility, you eschew the trappings of your position, even to the necessary security preparations, which I should admit has been somewhat of a security nightmare for us. In all seriousness, who can deny that Your Holiness is truly living the life of one who is dedicated to advocating for the oppressed and marginalized? Pinapurihan din ng Pangulo ang ilang mga miyembro ng simbahan dahil sa pagsasalita para sa api at mahihirap noong panahon ng martial law. Pero pinahagingan din niya ang ilang miyembro ng simbahan ngayon na naging tahimik daw sa umano'y abuso ng nakaraang administrasyon. Meron pa nga raw ilan na may personal pa. In contrast to their previous silence, some members of the clergy now seem to think that the way to be true to the faith means finding something to criticize, even to the extent that one prelate admonished me to do something about my hair, as if it were a mortal sin. Ang talumpati naman ni Pope Francis sumentro sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap. Hinamo ng Santo Papa ang lahat na labanan ng korupsyon. Mahalaga raw na magsimula sa isip at puso ang pagbabago sa lipunan. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. May it also inspire concerned efforts to ensure the inclusion of every man and woman and children in the life of the community. Nanawagan rin siya sa mga politiko na maging tapat sa kanilang trabaho at magsilbi para sa ikabubuti ng mga Pilipino. As many voices in your nation have pointed out, it is now more than ever necessary that political leaders be outstanding for the honesty, integrity, and commitment to the common good. In this way, they will help preserve the rich human and natural resources with which God has blessed this country. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.